Noong 2004, inilunsad ng Toyota ang IMB platform, isang makabagot pandaigdigang proyekto para bumuo ng matibay, maaasahan at abot-kayang sasakyan. Ang Pilipinas ay isa sa mga piling bansang katuwang sa proyektong ito. Mula 2005 sa planta ng Toyota sa Santa Rosa, Laguna, dito inassemble ang mga world-class IMB models gaya ng Innova, Hilux at Fortuner. So ano nga bang meron dito sa 2023 Toyota Hilux Conquest at saka sa 2022 Toyota Fortuner Q? So let's find out here in Drive Talk. So, simulan natin dito sa exterior ng Fortuner na Q. So, kung mapapansin nyo, iba-iba kasi yung variant ng Fortuner. Merong G variant, may V variant, may Q variant, may LTD, at saka GRS. So, yung headlight niya is LED, same sa V variant, saka yung Q. Ang maganda rito sa Q variant, meron na siyang Toyota Safety Sense sa 2022 model, 360 cam, 2 parking sensor, at saka LED lights. At ganun din yung fog lamps nito, LED na rin. Ang ganda talaga ng look netong Fortuner Q kasi may pagka-luxury yung dating niya. Dito naman sa Hilux Conquest na 2023. So kung i-compare natin sa ibang variant ng Hilux, sa Conquest pataas, lumabas yung LED. Iba yung look netong Conquest kasi nandun yung pagka-rugged niya. Kung mahilig kayo sa outdoor activity, pasok sa inyo tong kotse na to. So, kagaya nga ng Fortuner, meron din sa Toyota Safety Sense, 360 camera, meron din siyang 2 parking sensor at saka LED na fog lamps. So, ito namang side profile ng Fortuner. So, simulan natin dito sa wheel set niya. Ang sukat naman nitong Fortuner, meron siyang 265/60 R18 pero naka-alloy wheel siya. Meron kayo ditong fender liner na design. Same din naman sa sinundan nito na Fortuner. Side mirror naman niya is body color, may side lamp. So, Q variant siya kaya meron siyang chrome linings. Lumabas siya sa Q up to GRS model. Meron din kayo ditong roof rail. Dito naman sa side profile ng Hilux, so nabanggit nga natin kanina na nandun yung pagka-rugged look niya. Kaya yung mag siya is naka-black alloy wheels na 18s. Ang sukat naman nito ay 265/60 R18. Meron din kayo ditong fender liner. Yung side mirror naman nito is black out with side lamp, badging ng Hilux. Meron din kayong roof rail. Dito sa likod ng Fortuner, updated na yung taillight niya kung i-compare sa previous model. Same din naman na may spoiler, may LED lamps. Yung sensors naman niya, meron kayo ditong 6 parking sensor. Ang maganda rito sa Fortuner, power tailgate na siya. So, napansin ko lang sa Fortuner, hindi nila in-improve yung tailgate. Nandun pa rin yung may pagkamabagal. Pero yung space nyo rito, sakto lang. Marami kayong makakarga, lalo na kapag binabatong third row. May mga talian naman kayo dito. So, ang advantage pa na itong Fortuner, kasi dalawa lang naman yan. Kung bibili kayo ng Hilux, gagamitin nyo siya pang business, kargahan. Kung bibili naman kayo ng Fortuner, gamitin nyo siya pang pamilya at saka minor na kargahan. And then pag ibababa nyo itong tailgate, pinipindot nyo lang. Meron din siya sa susi, pwede nyo makontrol. Dito naman sa likod ng Hilux Conquest, so meron siyang third mount lamp na LED. LED yung taillight niya. Merong 4 parking sensor. Since Conquest variant siya, meron siyang sticker sa may tagiliran nitong pick-up na nakalagay Conquest. Unlike do sa version 1 nito na dito naka-emboss yung Conquest. Ang isa pang advantage nito, magaan yung tailgate niya. Kaya hindi kayo mahirapan kung may kakarga kayo. Pick up siya. Kailangan nyo lang siya bilan ng roller lid para hindi mababasa yung gamit nyo.
Yung likod naman nito, saktuhan lang naman din sa ikakarga nyo. Ang Toyota Fortuner Q ay may 2.8-liter diesel engine na may lakas na 204 horsepower at 550 Nm of torque. Malakas, maaasahan at may 6-speed automatic transmission para sa smooth at confident na biyahe. Samantalang ang Toyota Hilux Conquest ay may 2.4-liter diesel engine. Meron naman itong 150 horsepower at 400 Nm of torque. Matipid at ready sa kahit anong hamon sa kalsada o sa trabaho. Pareho silang 4x2, pareho ring may underhood cover. Ang kaibahan lang, may hood dampers ang Hilux Conquest. Dagdag sa convenience kapag binubuksan ng makina. At syempre, pareho mong pwedeng pagkatiwalaan dahil Toyota yan. So ngayon nandito tayo sa loob ng Fortuner Q na 2022 model. Kung makikita niyo yung loob na itong Fortuner, maganda yung update nito kung i-compare natin doon sa mga previous model niya. May mga dinagdag si Toyota rito. Same platform nga sila ni Hilux. Parts sila ng IMB platform. So yung steering wheel niya almost the same lang din sa Hilux. Meron din siyang mga mode dito. Kompleto na rin. Dito yung sa head unit niya. Sa kabilang side yung sa instrument cluster niya. So yung instrument cluster niya is combination. Dito lang sa Fortuner, yung dashboard niya is may soft touch material. Saka dito sa mga side na to, saka ito, soft touch material. Pero yung legroom ko, okay naman. Headroom, medyo may kaliitan na rin siya. Ang upuan naman nito ay merong 8-way power seat adjustment. At ang manibela naman nito ay merong manual tilt and telescopic. Meron kayo ditong digital clock. So kung i-compare natin siya sa previous model ng Fortuner, dito, naka 8-inch na may Apple CarPlay at Android Auto. Rear view mirror nyo is auto-dimming. Yung visor nyo is meron siyang mirror at saka lights pero hindi LED. Pero yung map light niya is naka both LED. Yung sunshade. Ang maganda dito sa Fortuner, meron siyang cooler box. Pwede kayong maglagay dito ng mga drinks na hindi matatapon. Yung glove compartment naman ito, may kaluwagan din. May extra kayo ditong cup holder. Dito sa gitna, meron ding cup holder. May dalawa kayo dito. Meron kayo ditong wireless charging, type A port, saka isang 12-volt socket. Aircon naman niya is naka-automatic climate control. Ang maganda rito, yung mga previous model ng Fortuner is hindi pa dual. Pero dito sa model na to from 2021 or I think 2020, meron na siyang dual AC. May kaluwagan din ang center console nito, kaya makakapaglagay pa rin kayo ng mga gamit. Meron na rin siyang dinagdag na driving mode. Merong Eco, Normal, Sport na masusubukan natin mamaya sa test drive. Meron din tong paddle shifter. So silipin naman natin tong second row ng Fortuner. So ito yung normal driving position ko, kaya medyo may kaluwagan yung legroom ko. Headroom ko medyo saktuhan na lang. So, dito sa Fortuner na Q, wala siyang ambient lighting. Pero, meron kayo ditong 12-volt socket. Plus, may extra pocket din kayo rito. Merong dalawang type A port dito sa ilalim. Yung armrest niya, iba na rin kaysa sa Hilux. Kasi yung sa Fortuner, kiniklik nyo lang, lalabas yung cup holder niya. Meron kayo ditong controls ng aircon. Yan, ma-adjust nyo. Meron kayong tig-iisang aircon vent hanggang sa pinakalikod. Meron din kayong ilaw dito na LED. Kung sa gitna naman kayo uupo, may tunnel siya, pero hindi ganong mataas. Pero kung uupo yung adult, medyo hindi magiging komportable. For kids lang talaga. So, dito sa third row ng Fortuner, medyo may kasigipan na yung likod niya kasi saktuhan lang din yung pwede umupo rito. Tsaka mataas yung sa may hita nyo. Headroom nyo, mas lumit siya. Pero, kagaya ng banggit ko kanina sa second row, meron pa rin siyang rear aircon vent dito sa likod. May pocket kayo dito, pwede nyo lagyan ng bottle. May another pocket pa, which is sobrang nice nun. Sa kabilang side, may isang maliit lang na pocket. So ngayon, nandito tayo sa loob ng 2023 Toyota Hilux Conquest. So, kung yung sa Fortuner is naka-leather seat, pero dito is naka-fabric seat siya. Legroom ko, okay naman.
Headroom, okay din, almost the same. Yung steering niya, almost the same din. Yung mga controls, halos lahat yun, pareho lang. Yung instrument cluster niya, maganda rin kasi combination yung style niya. Tsaka iba yung animation ng Hilux kung i-compare natin sa Fortuner. Yung ceiling naman niya is naka-black, unlike Fortuner is white kasi Q variant siya. Meron siyang auto-dim rear view mirror. Meron siyang sunglass holder. Yung map light niya is hindi pa LED. Yung visor niya sa driver side walang mirror. Sa passenger merong mirror pero walang lights. Ang infotainment naman nitong Hilux ay pareho lang din halos ng Fortuner. Same lang din sila ng CarPlay. At ganun din ang aircon control nito. Naka-dual automatic climate control. May extra kayong pocket dito. Merong 2 cup holder. Meron kayong dalawang 12-volt socket, type A port. Yung controls naman ng driving mode niya nandito sa gitna. Meron tayo ditong eco at saka power mode. May extra pocket kayo dito. Yung center console niya, saktuan lang, may kaluwagan. So, kagaya nga ng Fortuner, meron din siyang cooler dito. Saka, may kaluwagan na rin yung glove box niya. Dito naman sa likod ng Hilux Conquest, maganda yung legroom ko. Headroom ko, sakto lang. Kasi ito yung normal driving position, kaya maganda yung legroom niya. Ang advantage nitong Hilux Conquest, meron kayong ambient light. Ganun din sa unahan. So, wala nga lang siyang mga toys dito sa likod. Walang kahit anong port na pwede nyong pagsaksakan ng charging port. So, kagaya sa unahan, hindi rin LED ang ilaw dito sa likuran. Pero meron kayo ditong armrest na merong cup holder. So ngayon, susubukan natin tong Fortuner Q. Test drive natin. So napansin ko lang dito sa Fortuner, same lang din siya sa Hilux, may kabigatan yung steering niya. May normal naman kasi ito sa mga malalaking sasakyan. Yung braking system niya, halos same lang din sa Hilux. Saktuhan lang din, may konting bite. Yung power niya, pareho lang din siya tumakbo sa mid RPM. Ramdam ko na may konti siyang delay. Pero okay naman yung 2.8 niya. Mas naramdaman ko siya compared dun sa Hilux. So dito naman sa rough road, subukan natin. Yun, pagdating sa suspension, mas maganda yung ride nito kung i-compare natin sa Hilux. Saktong-sakto lang. Para sa akin okay naman yung ganito. Hindi naman siya yung sobrang tagtag, unlike ng mga pick-up truck. Pero hindi nga lang siya kasing ganda ng ibang SUV pagdating sa suspension. Pero sa power, mas okay yung power nito para sa akin. Eco mode yung susubukan natin. Parang hindi naman din gaano nagkakali yung normal saka eco mode nitong Fortuner eh. Ang saktuhan lang din eh. Yung downside lang sa eco mode nito, random mo lang yung konting pigil. Same lang naman din siya sa Hilux. So ngayon, naka-sport mode tayo. Silagay natin sa paddle shifter. May little bit delay siya dun sa sports mode niya. Kasi naka-sequential tayo. Pero ang advantage kasi nitong Fortuner, meron siyang paddle shifter. So hindi ka na mag-shift dito sa cambio niya. Pero pwede pa rin naman.
ngayon, itong Hilux Conquest naman yung susubukan natin. So, matagal ko na naman na nadodrive to. Kaya yung eco mode niya, kagaya nga nang nasabi ko dun sa Fortuner na yung eco niya, ramdam mo na may pigil. Pero yung torque nga nila, halos same lang. Kagaya nung nasabi ko kanina. Pero ang diferensya lang, yung Fortuner kasi, mas okay yung suspension niya. Hindi siya kasing tagtag nito kasi nga pick-up to, kaya may mararamdaman tayong tagtag. Yung mode naman nito, meron siyang normal mode din, pero kailangan mo lang pindutin yung eco para mawala yung mismong mode niya. So ngayon, naka-normal mode tayo. Ramdam mo may konting lag siya. Normal naman kasi siya sa mga diesel ng Toyota. So almost same lang. May dulo lang talaga yung 2.8 kaysa dito sa 2.4. So ngayon, dito nga sa rough road, mas ramdam mo yung mga butas na malalalim kaysa dun sa Fortuner. Konting-konti lang yung diferensya niya. Siguro kung gusto nyo ng comfort, pumunta kayo sa Fortuner. Kung gusto nyo naman ng medyo saktuhan lang din yung sa pricing point, hindi ganun kaganda yung comfort, pero makakarga nyo, go for Hilux Conquest. Sa steering din itong Hilux, nabanggit ko nga doon sa Fortuner, may weight din. Same lang din sila halos. Ngayon, subukan naman natin yung sequential. You know, same din siya sa Fortuner na may delay. Noong 2022, ang Toyota Fortuner Q ay may presyo na 2,043,000 in Philippine peso. At kung kulay naman ang pag-uusapan, meron kang mapagpipiliang silver metallic, gray metallic, at attitude black mica. Pero kung gusto mo ng mas premium na dating, gaya ng sparkling black pearl crystal shine o platinum white pearl mica, magdadagdag ka lang ng 15,000 pesos. Samantalang ang Toyota Hilux Conquest noong 2023 ay nasa 1,562,000 in Philippine peso. Available ito sa kulay na Super White 2, Oxide Bronze Metallic, Attitude Black Mica, Gray Metallic, at Nebula Blue Metallic. Pero kung gusto mong mapansin sa kalsada, may emotional red din. Dagdag ka lang ng 20,000 pesos para sa extra striking look. Dito magtatapos ang vlog natin dito sa 2022 na Toyota Fortuner at saka sa 2023 Toyota Hilux. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-like, comment, share at mag-subscribe. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated dito sa channel ko. Kita-kits tayo sa mga susunod nating car review.